program. Ito ay isang Christ-centered discipleship na nakatuon sa malalim at personal na relasyon at pagsasabuhay ng mga aral ni Jesus sa pang-araw-araw na buhay sa pamamagitan ng pagtitipon ng maliliit na grupo. Ito ay ginaya sa halimbawa mismo ng ating Panginoong Jesus. At layunin nito na bumuo ng maliliit ngunit sadyang malalim na ugnayan kung saan ang mga facilitators na kanina ay nagsayaw dito na may dalang kanya-kanyang mga bandila ay sila po ang gagabay sa bawat isa sa atin sa ating tuwing pagkita-kita, magbabahaginan ng pagkain, sama-samang magdarasal, mag-aaral ng kasulatan, at mamumuhay ng tapat sa pananampalataya. Gaganapin ito tuwing unang linggo ng bawat buwan bilang tuloy-tuloy na ugnayan at paglago ng bawat spiritual na pangangailangan nating lahat. Higit pa sa isang programa, ang Life on Life ay mayroong layunin na makatulong sa pagbabago ng direksyon ng buhay ng bawat isa. Nagbubunga at maggagabay sa mga alagad na ganap na huhubog at maghahanda na magtuturo ng pagmamahal ng iba pang alagad ni Kristo. Noong 2017, noong hindi pa po kayong siguro naririto, nagsagawa ang ating senior pastor at mga leader ng ating simbahan ng isang team building na nagbigay inspirasyon sa pagbuo ng Life on Life Fellowship. Ito'y itinaguyod upang hubugin ang panloob na buhay, pagkatao, spiritu ng komunidad, at pagsali sa misyon ng ating mga manggagawa at leader. Ngayon, ipinagdiriwang natin ang paglulunsad September 7, 2025 ng isang makabuluhang programa ng ating simbahan bilang katuparan ng ating misyon, No One Left Behind. Kasabay nito, inaalala natin ang utos ng Panginoon sa Mateo 28:19-20. Humayo kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng bansa. Baptize them at turuan sundin ang lahat ng kanyang inuutos. Mapapansin ninyo na ang ating upuan at mga lamesa ay inayos ayon sa Life on Life community groups. Ito ay pansamantalang kaayusan na pinaghandaan makatuluhan ang ating meet and greet. Mamaya po, it's a fellowship that you will be meeting your facilitators. Bilang isang katawan ni Kristo, hinihiling po namin ang inyong buong pakikiisa at suporta sa paglulunsad na ito ng gawain ng Panginoon. Isa sa atin ay may mahalagang gampanin sa pagkatawag sa atin bilang mga anak ni Yahweh. Tanggapin natin ang pagkakataong ito na may pusong nagkakaisa. Sama-sama natin isulong ang misyon ng ating simbahan. Naglilingkod, lumalago, at umaabot sa kapwa ng may pagmamahal. Sa Diyos ang lahat ng kapurihan at sa oras na ito ay aking hinihiling na buksan ang ating mga puso upang matunghayan ang isang natatanging handog ng pagsamba sa pamagitan ng sayaw at pagpupuri sa mga piling kababaihan ng ating iglesia. Ang sayaw ay isang sigrado or sacred way or language na tumutukoy sa kung papaano ang isang mananampalataya ay magpapahayag ng katotohanan ng naisin ng Panginoon sa atin. At sa bawat hakbang at galaw ng aming mga katawan ay aming tanging hiling, samahan kami ng kalakasan ng ating Panginoong Diyos na may kapal. Kahit pa ang mga edad namin ay, ang mga buto po ay may mga edad na. Kaya tanggapin natin ito na may kagalakan at paggalang. Samahan po ninyo akong palakpakan
ang ating grupo ng mga mananayaw, the Zion Movers, para sa isang masiglang tugtugin na pinamagatang napakasayang mamuhay sa harap ng Diyos. Natin ang mga salita ng Diyos at namuhay tayo sa harap niya nang may masayang awitan. Diyos na nagkatawang tao at bumarino sa mundo, nagpahayag ang katotohanan at ligtas tayo. Naririnig natin ang tinig ng Diyos at nadalala tayo sa harap ng trono para makadalo sa piging, para makadalo sa piging. Tinatamasan natin ang mga salita ng Diyos at namuhay tayo sa harap niya nang may masayang awitan at tawanan. Ito ay walang katapusan, kagalakan. Kapag tatagpo ang mga kapatid, malapit ang damdamin natin sa isa't isa at hindi mailarawan ang ating kagalakan. Nagbabahagi na tayo sa mga salita ng Diyos at nagbabahagi ng ating mga pagtotoo. Labis na nagagalat ang ating mga espiritu sa pagkaunawa sa katotohanan. Walang mga ritual, walang mga regulasyon, lahat ay malaya at mapalaya. Pinatamasan natin ang mga salita ng Diyos at namumuhay tayo sa harap niya nang may masayang awitan at tawanan. Ito ay walang katapusan, kagalakan.
mesa at ang ating mga kapatid ang magsisilbi sa inyo. Naway hindi lamang ito maging oras ng pagkain, kundi higit sa lahat, oras ng masayang fellowship. Tayo po ay manalangin para sa ating pagkain. Damhin po natin ang presensya ng ating Panginoon at ipigit po natin ang ating mga mata at pasalamatan natin ang Diyos na buhay na kasama natin sa umagang ito. Panginoon, salamat sa pagkaing ihahatag sa aming mesa. Aming dalangin na samahan mo kaming mga anak mo at kami pagbuklurin mo sa iisang layunin. Pagpalain mo ang pagkain upang magbigay lakas sa aming katawan at kaluluwa. Sa pangalan ni Jesus na aming Yeshua. Amen. Na ibabahagi ng ating kapatid na Sis Ate Ching. Sa isang pag-iimbita para po sa inyong lahat at ito po ay Sukkot. Ang ating pong pangalawang celebrate, ayan na, paghahanda at pagdiriwang. Maraming salamat sa iyo kapatid. Pagdiriwang ng ating ikalawang Fiesta, Feast of the Lord. Ayan. So, it's going to be on October 11. 11, ika-5 ng hapon. Ito po ay pinaghahandaan ng buong iglesia. At sa pamumuno po syempre ng ating Panginoong Jesus, tayo pong lahat ay dumako doon po sa ating bakuran. Sa ating pong simbahan, bakuran ng ating iglesia. At ito po ay magsisimula sa ganap na alas 4 bilang pagre-rehistro sa ating po, sa araw na yon. So, ayan. Ako po ay nananawagan na magrehistro na po kayo. At kung gusto nyo pong bumili ng ating napakagandang damit, kasuotan para sa araw na yon, hindi po ito sa pilitan. Opo. Ito po ay voluntary. At ito po ay makikita yun po, nandoon po ang damit na yon, nakahanger po ito doon sa ating unahan. At ito po ay nagkakahalaga ng 230 pesos lamang. Ayan. So, sa susunod pa pong mga linggo, kami po ay mananawagan muli. At nawa lahat po tayo ay makita natin at magkakitaan po tayo doon nang may kagalakan. Ang gusto po ng Panginoon ay ipagdiwang ang kanyang mga feast na 7. No po? Meron pa po tayong 2 bago po yon. Yun pong Yom Kippur. Napakahalaga din po ito. At saka po ang Feast of Trumpet ng ating mga pangungunahan ni Ate Lenny at ni Ate Zo. Yun lamang po at magandang araw pong muli. Nagalang isa sa mga LOL leaders ng ating simbahan at kasama ko si Sister Lily. Palakpakan po natin si Sister Lily na magiging co-host ko. Bago po tayo magsimula, isang paalala lamang po. Pakilagay sa silent mode ang inyong mga cellphone upang maging maayos at tuloy-tuloy ang ating programa. Maririnig natin ang mensahe mula sa ating Senior Pastor Dante at mas isang espesyal na pagtatanghal mula sa pagpiling mga kababaihan ng pananampalataya. Kaya nang walang pag-aatubili. Gandang umaga po sa inyong lahat. Ulit. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga minamahal kong kapamilya, kapuso, at kapatid sa pananampalataya. Alam niyo, hindi po tayo nilikha ng Diyos para maglakbay sa pananampalataya na mag-isa. Mula sa unang iglesia,
sa aklat ng mga gawa hanggang sa mga sulat ni Pablo, makikita po natin na ang mga mananampalataya ay nagtitipon sa mga tahanan. Nagsasalo-salo sa pagkain, nag-aaral ng salita ng Diyos, at sama-samang nananalangin. Hindi lang ito simpleng pagtitipon. Ito po ay naging sandigan ng lakas, pananagutan sa isa't isa, at kagalakan sa kanilang spiritual na buhay. Sa mga small group fellowship at Bible study, tayo ay mas lumalalim sa salita ng Diyos. Gaya ng mga taga-Berea sa Book of Acts chapter 17 verse 11, na masigasig na sinasaliksik ang kasulatan o ang salita ng Diyos araw-araw. Pangalawa po, sa mga small group fellowship or Bible study, nagdadamayan sa pasanin, ang pasanin ng isa't isa. At ito po ay sang-ayon sa Galatians chapter 6 verse 2 bilang pagtupad sa mga utos ng Panginoong Hesukristo. Pangatlo po, ito ay nag-uudyok sa pag-ibig at mabubuting gawa, tulad ng paalala sa Hebrews chapter 10. Pang-apat po, nararanasan dito ang presensya ng Panginoong Diyos. Nararanasan ang presensya ng Diyos sa mga small group fellowship. Dahil sabi po sa Matthew chapter 18 verse 20, saan mang may 2 o 3 nagkakatipon sa aking pangalan, naroon ako sa kanilang kalagitnaan. Kapamilya, kapuso, at kapatid, mahalaga po ang iyong presensya. Bawat patutoo, bawat panalangin, bawat kaalaman na ibinabahagi ng bawat isa sa atin ay parang binhing tumutubo sa puso ng iba. At sa iyong pakikibahagi, ikaw rin ay pinapalakas ng karunungan at pag-asa mula sa kapatiran. Kaya po, wag ho tayong makontento sa pananampalatayang panglinggo lang. Itayo natin ang isang komunidad na puno ng kagalakan, pagkakaisa at kapangyarihan. Gaya ng mga naunang iglesia, isang hapagkainan, isang talata, isang panalangin sa bawat pagtitipon. The early church did not grow through big events alone. It flourished in homes, around tables, and through shared lives. Small groups are not just a program. They are a biblical pattern for spiritual growth, mutual care, and joyful discipleship. Kung makikita niyo po sa inyong harapan, ang pamagat ng ating mensahe ay we are on a mission. Kanina po nabanggit yung no one left behind. Ayaw po natin na may kahit isa man na mapag-iiwanan sa paglago. Kaya nais po natin na tayo ay sama-sama upang tumupad sa isang utos ng Diyos na tayo'y humayo, magbahagi ng salita ng Diyos, at sama-sama po tayong magtulong-tulong upang tayo ay makapag-akay ng iba, upang sila man ay maging tagasunod din ni Kristo. Na ito. At sa inyong pakikibahagi, tayo po ay pinalalakas ng bawat isa. Tayo po ay maging aktibo para sa ating Panginoon. We are on a mission together. Tayo po ay magkasama sa mission na ito, and no one is left behind. Ni isa man sa atin ay hindi may iwan. And let's grow together as a family and encourage each other to go deeper into the Word of God.
Maraming salamat po, Pastor Dante, sa isang mapagpalang hamon ng katagumpayan ng salita ng Diyos sa kanyang kawan. Minamahal na mga kapatid ko sa Panginoon, ipagpatuloy natin ang ating pagpupuri at pagsasama sa pamamagitan ng isang awitin mula sa ating choir. Higit pa sa pagiging mga aawit, ang kanilang tinig ay patuloy na gumagabay sa atin tuwing tayo'y sumasamba sa unang linggo ng buwan. Ngayong araw, kanilang ihahandog hindi lamang musika, kundi nawa'y maging gabay saan man magtungo. Tuwing nalumbay, ilawan ng puso. Itong aming dasal kapag nalimu sa iyo. Nawa'y pag-ibig mo, O Diyos, kaming dinggin. ilaw sa aming puso. Sa bawat sandali, Sa araw at gabi, maging tanglaw namin. Itong aming dasal, itong aming dasal kapag nanliligaw, kapag naliligaw. ang nasa mundo, hindi akayin mo kung saan patungo sa iyo. Namin kami ay pagpalain na kahit sa dilim nawa'y makita liwanag ng pag-ibig mo dakila at pinawalay sa iyong gabay. O Diyos, aming Masaya tayong mga awit na sumasayaw ng pagpupuri sa Diyos. Purihin ang Diyos ang nagkatawang tao at marito sa mundo. Pamayan sa iyo ang langit sa iyo. Narinig natin ang tinig ng Diyos. Tayo sa harap ng trono para makadalo sa piging, para makadalo sa piging. Dinadamasan natin ang mga salita ng Diyos at nabubuhay tayo sa harap niya. Ay masaya, awitan ang nawa niya. Ito ay walang katapusan ng halaga. Nagtatampo ang mga katabi, malapit lang natin sa isa't isa. At hindi mailarawan ang ating kaganapan. Nagbabahagi na tayo
I